Life After Prison, by Silence You. Kabanata 3101 hanggang 3114. Pagbalik niya sa Enchanted Peak, hindi nag-aksaya ng oras si Severin sa paggawa ng mga kaayusan. Ang tanging paraan upang magamit ang kapalaran ng lahat ng lahi ay ang mabawi ang Heaven Palace. Dahil dito, tinawag niya ang mga mala Royal Celestial ng Longevity Alliance sa looban. Sina Adrian, Amethyst, at ang Old Wako, bukod sa iba pa, ay nagtipon bilang tugon sa kanyang panawagan. Dahil naroon na ang lahat ng miyembro ng Longevity Alliance, hindi nag-aksaya ng oras si Severin sa paglalahad ng malungkot na katotohanan. Ang madilim na kaguluhan na gawa ng mga dayuhan ay nagpapatuloy sa loob ng maraming dekada. Maging si Lawrence mula sa Heaven Palace ay sumuko sa kanilang mga pag-atake. Tayo ngayon ay nasa isang malinaw na kawalan. Sa makatuwid, nagmumungkahi ako ng isang nagkakaisang pagsisikap upang tipunin ang kapalaran ng lahat ng lahi at maglunsad ng isang pag-atake sa Heaven Palace. Mayroon bang sino mang tumututol? Tanong niya. Ang tono ay parang nag-aanyaya ng talakayan. Gaya ng inaasahan, iba-iba ang mga opinyon. Ang Old Wako ang unang nagpahayag ng kanyang mga alalahanin. Iminumungkahi mo ba na itatag muli natin ang Ancient Imperial Court? Tanong niya. Ang tono ay may bahid ng pag-aalinlangan. Si Severin, bilang isang perpektong Royal Celestial, ay tiyak na sapat ang lakas upang ailatag ang pundasyon ng sinaunang langit. Gayunpaman, ang pinakamalaking problema ay ang mapagmasid na tingin ng mga extraterrestrial. Bukod dito, ang pagbagsak ni Lawrence ay nagdulot ng pagkabalisa at pagkabalisa sa Celestial Realm. Ang pagkabigong maibalik ang katatagan ng mabilis ay maaaring humantong sa unti-unting pagbagsak sa lahat ng paksayon. Bagamat umunlad ang Longevity Alliance sa nakalipas na siglo at nakakalaban kahit ang mga matatag na puwersa, ang gawain ng muling pagtatayo ng Ancient Imperial Court ay hindi lamang kanila ang makakayanan. Kung wala ang tulong ng Ingeni Paradise, Tri-Celestial Island, at ng Clear Wind Sect, ang pagsisikap ay magiging isang nakakatakot at hindi makakamit. Nagsalita si Adrian pagkatapos ng matandang baliw at ibinigay ang kanyang pananaw. Medyo magagawa pa rin ang pagkolekta ng kayamanan ng lahat ng lahi dahil sa ating reputasyon at sa pag-unlad na nagawa natin sa nakalipas na daang taon. Gayunpaman, ang pag-atake sa Heaven Palace ay maaaring maging isang malaking pagsisikap. Mataktikang sinabi ni Adrian. Ang Heaven Palace ay tinitirhan ng ilang Royal Celestial, habang ang Longevity Alliance ay mayroon lamang isa. Maliwanag na hindi pabor sa kanila ang tsansa, maliban na lang, gaya ng nabanggit na ng Old Wako, kung may tulong mula sa iba pang Royal Celestial. Kahit si Lawrence ay nabigong tipunin ang kapalaran ng lahat ng lahi at itatag ang Ancient Imperial Court. Naunawaan ni Severin ang kanilang pagtutol ngunit nanatiling matatag. Nangako si Kallide ng suporta, at personal kong ihahain ang isang kahilingan sa Tri-Celestial Island at sa Clear Wind Sect. Buong dinatitinag niyang anunsyo. Dahil alam niyang sinusuportahan ng Ingeni Paradise ang ideya, masigasig na tumango ang Old Wako at sinabing, kung ganoon nga, wala akong tutol. Kung muling makakabangon ang Ancient Imperial Court, magkakaroon silang lahat ng pagkakataong tamasahin ang mga biyaya ng makalangit na kapalaran. Dodobol ang kanilang bilis ng pagkamit, na lalong magpapadagdag sa kanilang kaakit-akit. Sa katunayan, ang panukala ni Severin ay hindi tinutulan. Matapos ang isang masusing talakayan, lahat sila ay umalis na may mga pusong puno ng pag-asa. Samantala, ang anino ni Severin ay mabilis na naglaho sa kailaliman ng patio. Sa kabila ng pangako ng Royal Celestial na si Kallide na makikipagtulungan, nag-alinlangan si Severin na umasa lamang sa kanyang suporta. Magiging mapanganib ito, kaya't nagsimula siya ng isang paglalakbay patungong Tri-Celestial Island at sa Clear Wind Sect na may layuning humingi ng tulong kina Creatia at Bolka. Naglakbay siya mula sa Enchanted Peak at pinunit ang kawalan, tinahak ang daanan at nakarating sa Clear Wind Sect. Habang papalapit siya, si Creatia, na ginagamot pa rin ang kanyang mga sugat, ay tumingin kay Severin ng may paghihinala. Bagamat hindi sigurado sa mga intensyon ni Severin, tumayo si Creatia upang salubungin siya pagdating niya sa bulwagan ng sekta. Hindi nag-aksaya ng oras si Creatia sa pagtatanong. Ano ang nagdala sa iyo rito ngayon, Severin?
Humigop si Severin ng espiritual na tsaa at mabilis na sinabi ang kanyang layunin. Nagulo ang isipan ni Creatia nang ipaalam sa kanya na plano ng Longevity Alliance na kolektahin ang kapalaran ng lahat ng lahi at gawin ang hindi kayang gawin kahit ni Lawrence. Sinulyapan niya si Severin mula ulo hanggang paa at naramdaman ang isang hindi maarap ngunit nakakatakot na presyon na nagmumula sa huli. Kung maaari, paano mo nalampasan ang hangganan ng lakas na iyan? Hindi kailanman mahulaan ni Creatia na magagawa ni Severin na paksain si Ramines sa isang suntok lamang. Ito ay isang gawaing tanging mga mala Celestial Regent lamang ang makakagawa. Nanatiling tahimik si Severin tungkol dito at mabilis na inilipat ang usapan sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng kooperasyon ni Ingenie Paradise. Nahulog sa malalim na pagmumuni-muni si Creatia nang malaman ang pagsang-ayon ni Khalid. Alam na alam niya ang kakilakilabot na kalagayan ng Celestial Realm, at nangako ng kanyang katapatan pagkatapos ng ilang pag-aatubili. Dahil nangako si Khalid sa layuning ito, ako at ang aking sekta ay tutulong. Magkasama, makakagawa tayo ng malaking epekto. Napakahusay, bulalas ni Severin, na pinasigla ng pangako ni Creatia. Nang maayos na ang mga detalye, muling nagtungo si Severin sa Tri-Celestial Island. Doon, ginamit niya ang parehong mapanghikayat na taktika kay Volca sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na kapwa si Creatia at Khalid ay sumuko na. Dahil sa paglakas ng kaguluhan kasunod ng pagbagsak ni Lawrence, ang pag-aatubili ay isang pagkatalo, lalo na kung hindi sila magpakita ng nagkakaisang frente. Nagbunga ang lobbying ni Severin nang sumang-ayon ang mga Royal Celestial na ilunsad ang kanilang pag-atake sa Heaven Palace sa loob ng 2 linggo. Sa panahong iyon, nagpadala sila ng mga disipulo upang galugarin ang iba pang mga nasasakupan at hanapin ang pabor ng iba pang mga angkan at lahi. Ito ay isang mahalagang hakbang upang pag-isahin ang lahat at muling itatag ang Ancient Imperial Court sa pamamagitan ng isang sama-samang sakripisyo. Nasiyahan sa pagunlad, umatras si Severin sa Enchanted Peak at isawsaw ang kanyang sarili sa mahigpit na pagsasanay. Ang kanyang layunin ay gamitin ang kanyang kapangyarihan sa Great Thousand Worlds at maging isang mala Celestial Regent. Gamit ang marka ng pusong langit, ang pagsulong sa mala Celestial Regent sa loob ng kalahating buwan ay magbibigay daan para sa mas maayos na pagbawi sa Heaven Palace, na magbubukas ng daan sa muling pagtatayo ng Ancient Imperial Palace. Mga taon na ang nakalilipas, ginamit ni Severin ang potensyal ng marka habang nasa liblib na lugar at ginamit ang piraso ng marka upang maunawaan ang Great Thousand Worlds sa unang pagkakataon. Ang marka ng pusong langit ay napatunayang isang mahalagang kayamanan sa konteksto ng Blue Celestial Realm. Bagamat sa kasamaang palad ay hindi ito kumpleto dahil may kulang pa rin, malinaw niyang nararamdaman ang kamanghamanghang kapangyarihan ng Great Thousand Worlds sa loob ng Blue Celestial Realm. Gayunpaman, dahil sa kakaibang katangian ng kanyang sistema ng pagkamit na nakaugat sa mga batas ng langit at lupa, naharap si Severin sa isang natatanging hamon na nangangailangan sa kanya na malampasan ang mga gapos mula sa loob at gumawa ng mga pagsulong mula sa loob palabas. Hindi ito katulad ng mga sinaunang batas na iyon o ng kasalukuyang mundo. Dahil dito, pumasok si Severin sa kanyang silid pagsasanay at nag-cross ang mga paa sa Enlightenment Mat. Umiling siya upang iwaksi ang lahat ng iba pang mga iniisip at pinatahimik ang kanyang hininga bago itinoon ang kanyang isip. Di nagtagal, napunta siya sa isang estado ng malalim na kaliwanagan. Ang kanyang kamalayan ay sumisid sa makalangit na marka ng puso sa loob ng kanyang itaas na core ng enerhiya, at agad siyang nababalot ng mainit na yakap ng mundo. Sa loob ng kanyang panloob na kaharian, hindi mabilang na mga landas ang nagbuka habang ang kanilang kadakilaan ay umalangaw-ngaw sa buong kanyang gitnang libong mundo. Sa isang kisap mata, ang kanyang panloob na mundo ay kitang-kitang lumawak, at ang mga landas ay parang isang espongha na sumipsip sa mga orihinal na landas mula sa makalangit na marka ng puso. Ang mga landas ng kulog, ang 5 elemento, pagkawasak, kamatayan, at marami pang iba ay nagsama-sama ng walang putol at nagudyok ng mabilis na pagbabago sa kanyang gitnang libong mundo. Pagkalipas ng kalahating buwan, isang lindol ang yumanig kay Severin, na hudyat ng nalalapit na pagbagsak ng kanyang mga tanikala. Alam niya noon na naabot na niya ang pagkamit ng isang mala Celestial Regent. Sa walang kapantay na puwersa, ang kanyang panloob na mundo ay lumawak sa hindi maarak na mga dimensyon, na nagkatipon-tipon ng libu-libong perpektong batas sa pagitan ng langit at lupa.
Isang aura na higit pa sa isang Royal Celestial ang PAM unit sa kawalan, sinira ang oras at espasyo upang igiit ang nangingibabaw nitong presensya sa Nine Heaven 10 Lands. Sa kabila ng Nine Heavens at 10 Lands sa Blue Celestial Realm, lahat ng nabubuhay na nilalang ay nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga kaluluwa na parang may isang makapangyarihang nilalang na isinilang. Sa gitna ng pakiramdam ng pagkabalisa, ang matangkad na mga imahe ng 3,000 landas na kumikinang sa banal na liwanag ay bumaha sa kanilang mga isipan. Ang kababalaghan ay tila lumalampas sa oras at espasyo, na umuukit sa kamalayan ng bawat nilalang. Para bang ang kanilang mga isip ay hindi na sa kanila, ngunit sa halip, ay nababawi na ng mga hindi maipaliwanag na pangitain. Sa pangkalahatan, tanging ang mga nilalang na mas mababa sa Royal Celestial ang makakaranas ng ganoon, ngunit umabot na sa punto kung saan kahit ang mga dakilang Royal Celestial ay natagpuan ang kanilang mga sarili na nakikipagbuno sa mga nakakaabala na imaheng iyon. Sa loob ng Pure Heart Hall ng Heaven Palace, abala si Oliver sa pag-unawa sa mga batas ng langit at lupa nang ang mga hindi mapigil ang pangitain na iyon ay gamulat sa kanya mula sa kanyang pagmumuni-muni. Anong nangyayari? Nanlaki ang mga mata ni Oliver, ginamit ang kanyang malawak na kapangyarihang celestial sa isang bigong pagtatangka na paalisan ang mga kakaibang pangitain. Sa loob ng ilang segundo, isang matinding takot ang bumalat sa kanya, at isang puwersa ang bumagsak sa kanya mula sa iba't ibang panahon at kalawakan. Nawalan siya ng lakas dahil sa puwersang iyon, at napaupo siya sa lupa. Noon lamang napagtanto ni Oliver ang pagkakaroon ng isang mala Celestial Regent, isang puwersang sapat ang kalakasan na kahit ang mga Royal Celestial ay parang maliit sa presensya nito. Ang revelasyon ay tumama sa kanya na parang isang lindol at nagsimulang mamuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Kalokohan! Sino kaya ang maaaring umakyat sa mala Celestial Regent sa panahong ito? Hindi pa nagigising ang dalawa naming ninuno at nangangailangan pa rin ng sapat na supply ng dugo. Lalong lumakas ang desperasyon ni Oliver, ngunit ang pressure ng mala Celestial Regent ay idiniin siya sa lupa at ginawa siyang putik na lamang. Ang eksena ay naganap hindi lamang sa Nine Heavens, kundi sa buong Blue Celestial Realm at sa Great Thousand Worlds. Natagpuan ng mga Royal Celestial ang kanilang mga sarili na nabighani sa hindi maipaliwanag na panghihimasok, tulad ng paghihirap ni Oliver. Sa loob ng Clear Wind Sect, si Creatia, sa kabila ng kanyang muling pagbabalik ng kahinahunan, ay pilit na napaluhod sa pamamagitan ng walang humpay na pressure sa sandaling sinubukan niyang paalisan ang mga imahe sa kanyang isipan. Sa kaibuturan ng isang marangyang silid sa loob ng Ingeni Paradise, biglang nagising si Callide dahil sa panghihimasok sa kanyang kamalayan habang siya ay tamad na nakahiga sa kanyang cloudbed. Sa Benleg Isle ng Tri-Celestial Island, isang katahimikan ang bumalat sa buong lugar, na nagbibigay ng isang nakakatakot na katahimikan sa kapaligiran. Nakipagbuno si Bolka sa biglaang pagsalakay sa kanyang mga iniisip at nanginginig sa takot. Paano mangyayaring ang dakilang landas ay mahayag sa aking kamalayan ng walang babala? Ito ba ay gawa ng isang mala Celestial Regent? Hindi ka panipaniwala na mangyayari ang ganitong panghihimasok sa isang Royal Celestial, na itinuturing na pinakamalakas sa lahat ng nilalang sa Blue Celestial Realm. Walang pagmamalabas sa pagsasabing maaari pa rin silang mabuhay sa magulong dagat kahit na gumuho ang Celestial Realm. Total, ang kanilang mga emosyon mismo ay kayang baguhin ang kanilang paligid, utusan ang kidlat o pamumulaklak ng mga namumulaklak na bulaklak ayon sa gusto nila. Ang kanilang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na buhay ay hindi na nagbubuklod sa kanila, at gayon din ang oras at espasyo. Ang kanilang pag-iral ay naghahari ng walang hanggan. Ang kanilang kamalayan ay kumakatawan sa kanilang santuwaryo at sa makatuwid ay hindi tinatablan ng anumang uri ng panghihimasok. Ang paglabag na naramdaman ni Bolka ay nag-iwan sa kanya ng matinding pagyanig. Ang paglitaw ng mga pangitaing iyon sa isipan ng bawat nabubuhay na nilalang ay nagpadala ng mga shockwave sa Celestial Realm. Ano ba ang nangyayari sa langit? Bakit ba bumabagabag sa isip ko ang mga kakaibang imaheng ito? Maaari bang nagkaroon ng kaalaman tungkol sa mga landas ang isang makapangyarihang nilalang? Hindi ito maaaring basta kaliwanagan lamang. Nang magkaroon ng kaliwanagan si Severin, ang kalangitan ay dumaan sa isang lindol. Lumitaw ang lilang ambon sa paligid, habang ang mga ginintoang lotus ay bumangon mula sa lupa at ang mga bulaklak ay nagsimulang mahulog mula sa kalangitan. Dapat natin itong iulat sa mga Royal Celestial sa itaas.
Dapat nilang tugunan ang anomalya na ito. Samantala, habang umaakyat si Severin sa kanyang panloob na mundo patungo sa isang dakilang libong mundo, nanatili siyang walang kamalayan sa daluyong na ilalabas ng kanyang tagumpay bilang isang mala-celestial regent na katayuan sa kaharian. Habang pinagmamasdan ang libu-libong perpektong batas na nagkakatoto sa loob ng kanyang panloob na universo at magkakaugnay sa isa't isa sa orihinal na espasyo, nagsimulang bumilis ang paghinga ni Severin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at natuklasan na kaya niyang mapanatili ang isang koneksyon sa buong kaharian nang hindi ginagamit ang kanyang mana, banal na pandama, o pisikal na lakas. Sa isang pag-iisip lamang, isang banal na liwanag ang nagpakita sa harap niya, na humuhubog ng isang celestial weapon mula sa manipis na hangin. Kasunod ng isa pang pag-iisip, ang mga sandata ay nawasak at ginawang gininto ang celestial pills. Sa isa pang pag-iisip, 129,600 mundo ng kuweba ang lumitaw sa paligid niya, na nag-uugnay sa magulong dagat at binago ito sa asensya ng langit at lupa. Sa ilang sandali lamang, ang mga mundong iyon ay umikot sa paglipas ng mga iyan, nasaksihan ang pagtaas at pagbagsak ng mga sibilisasyon hanggang sa ang kanilang pagbagsak ay dulot ng purong walang pigil na magulong enerhiya. Namangha si Severin sa kanyang bagong tuklas na kakayahang hubugin ang realidad gamit lamang ang isang kaisipan, masaksihan ang pagdaan ng lahat ng buhay, at tahakin ang mismong panahon. Bagamat ginamit niya ang mga katulad na kapangyarihan bilang isang Royal Celestial, hindi pa niya kailanman nagkaroon ng kakayahang lumikha ng mga mundo gamit lamang ang isang kaisipan. Maihahalin tulad pa nga ito sa isang Diyos na may makapangyarihan sa lahat. Doon niya naunawaan ang tunay na kahalagahan ng isang mala-celestial regent. Hindi ko maisip ang napakalaking kapangyarihang kayang ipakita ng isang tunay na celestial regent gayong kahit ang isang mala-celestial regent ay kayang gumamit ng ganoong kapangyarihan. Bulong niya sa sarili sa tuwa. Bagamat isa na siyang mala-celestial regent, napagtanto ni Severin na siya lang ang individual sa panig ng mga celestial, habang ang dalawa pa ay ang kanyang mga katapat na extraterrestrial. Si Arman, ang dating celestial sovereign, ay dating may hawak ng kumpletong marka ng puso sa langit. Gayunpaman, maging ang sinaunang Imperial Court, na dating isang balwarte ng kapangyarihan sa 9 heavens at 10 lands na naglalaman ng 12 Royal Celestial at 120,000 True Immortal, ay kalaunan ay nagiba at nauwi sa wala. Sa kabila ng mabigat na pagkaunawang iyon, pinigilan ni Severin ang kanyang sarili na magkaroon ng mentalidad ng kapahamakan. Panahon na para muling itayo ang Imperial Court. Hindi nagtagal ay tumayo siya mula sa Enlightenment mat at naglaho mula sa silid ng pagsasanay. Bagamat kalahating buwan na siyang nag-iisa, nanatiling nakatutok si Severin sa mundo sa labas. Ang Old Wako ay nangunguna sa Longevity Alliance upang humingi ng pabor sa ibang mga lahi, at ang mga tao mula sa Ingeni Paradise at ang Clearwind Sect ay tumulong sa kanila. Pagkatapos ay lumitaw si Severin sa Heaven Palace. Ang dalawang True Immortal na extraterrestrial na nagbabantay sa pasukan ay malapit na sana siyang babalaan na lumayo nang ang kanilang mga katawan ay hindi maipaliwanag na nagsimulang magkahiwa-hiwalay. Pagkatapos ay pinatay sila ni Severin sa isang iglap. Pagpasok niya sa Pure Heart Hall, nakasalubong niya si Oliver na nahihirapan sa ilalim ng presyon ng kanyang aura. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Oliver matapos niyang maramdaman ang kawalan ng pagbabago-bago ng enerhiya mula sa presensya ni Severin. May nagawa ka na bang malaking tagumpay? Nagtanong siya. Meron ako. Hayagan itong inamin ni Severin. Sa sandaling iyon, sumuko si Oliver, alam niyang nakasalalay dito ang kanyang kaligtasan. Handa akong sumuko. Kung sakaling mabuhay siya, ang dalawang ninunong sinusubukan niyang gisingin muli ay darating balang araw para kay Severin. Sila ay mga mala-celestial regent, at halos tiyak na maglalaban-laban sila para sa pagkakataong maging mas malakas. Same time na umiling si Severin. Hindi ko ibibigay sa iyo ang luhong iyan. Pagkasabi pa lang niya ng mga salitang iyon, naramdaman na agad ni Oliver na takot na ang hibla ng kanyang kapalaran ay naputol. Bagamat matagal na siyang hindi nakaranas ng kaliwanagan, mabilis siyang naabutan ng kamatayan. Isang makapangyarihang puwersa na kumalat sa buong kaharian at nagbuhos ng liwanag sa paglipas ng panahon at kalawakan ang agad na naglipol sa kanya. Dahil sa kawalan ng kakayahan laban sa napakalaking kapangyarihan, alam ni Oliver na malapit na ang kanyang kamatayan. Gayunpaman,
Ang likas na pagnanais na mabuhay ang nagtulak sa kanya sa isang pangwakas, baliw, at desperadong gawain, ang pagsira sa sarili. Ang kapangyarihan mula sa pagsira sa sarili ng isang Royal Celestial ay sapat na kakilakilabot upang magbanta sa mismong tela ng Nine Heaven. Lumitaw ang mga bali sa buong katawan ni Oliver, at ang mapaminsalang liwanag ay sumabog mula sa mga bitek. Gayunpaman, lahat ng uri ng paglaban ay napatunayang walang saysay laban sa isang mala Celestial Regent tulad ni Severin. Pagkatapos ay walang ekspresyong sinabi ni Severin. Balak ko sanang iligtas ang isang piraso ng iyong kaluluwa, dahil ang mga plano mo sa Devil Realm ay nakatulong sa akin. Nakakahiya na kinailangan mo akong labanan. Ngayon ay haharap ka sa ganap na pagkawasak. Isang pag-iisip lamang mula kay Severin ay sapat na upang mapaalang bisa ang pag-iral ni Oliver sa lahat ng panahon at dimensyon. Maging sa nakaraan, kasalukuyan, o hinaharap, ang bawat bakas ng pagkatao ni Oliver ay nabura. Ang pagtatangka ni Oliver na sirain ang sarili ay napatunayang walang saysay, dahil ginawa siyang alabok ni Severin. Bago pa mabura si Oliver sa pag-iral, isang baliw na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang nakatitig siya ng mataman kay Severin. Hihintayin kita sa impyerno. Ipaghihiganti ako ng mga ninuno ko. Walang interes sa pakikipag-usap sa isang natalong kalaban, ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay at lumikha ng banayad na simoy ng hangin na nagpakalat sa mga labi ni Oliver sa paligid. Pagkatapos, umakyat si Severin sa hagdan ng Pure Heart Hall. Habang nakaupo siya sa upuan, kumislap ang kidlat, at isang kulandong ng lilang enerhiya ang bumalot sa kanya. 3,000 landas ang lumitaw ng sandaling iyon, na bumubuo ng isang banal na tulay na tumatawid sa kalangitan. Inilabas ang marka ng makalangit na puso, tinapik ni Severin ang kanyang noo. Ang marka ay ginawa itong isang kumikinang na gininto ang tourmaline na kasing laki ng palad na naglalabas ng walang pigil na kapangyarihan. Habang umiikot ito ng umiikot, naglakbay si Severin sa malalayong distansya at kinuha ang mga watawat ng panalangin na naglalaman ng mga kapalaran ng lahat ng lahi. Magsama kayo ngayon. Nag-utos siya. Ang kapalaran ng halos 10,000 lahi ay lumitaw sa Pure Heart Hall na parang mas maliliit na bersyon ng ilog ng panahon. Bawat isa ay kumakatawan sa kapalaran ng isang lahi sa mga kaharian, na medyo kahawig ng gininto ang dragon ng kapalaran sa Great Flare, ngunit may ilang pagkakaiba. Ang gininto ang dragon ay kumakatawan sa pangkalahatang swerte ni Great Flare, ngunit ang mga ilog sa harap niya ay kumakatawan sa swerte ng libu-libong lahi sa Blue Celestial Realm. Ang mga kapalarang iyon ay sumanib sa marka ng puso sa langit, na nagpapahintulot sa pamamahala ni Severin sa kaharian na lalong lumakas. Kasabay nito, naramdaman ng bawat nilalang sa Celestial Realm ang pagbabago. Nakita ni Creatia, ng Clear Wind Sect, na ang mga batas at prinsipyo ay nagiging lalong imposibleng malutas, na parang mayroong nakakatakot na enerhiya na namumuo sa Nine Heavens. Tuwang-tuwa, hinampis niya ang kawalan sa pag-asam. Ang iba pang Royal Celestial na sina Volca at Libra, na ang huli ay nahulog sa magulong kawalan noong naunang labanan, ay hinayla rin ng ilang hindi nakikitang puwersa habang nagmamadali silang pumunta sa Nine Heavens. Samantala, ang mga miyembro ng Longevity Alliance ay naudyok din ng mensahe ni Severin. Ang mga nakamit ang kahit man lang true immortal o higit pa ay agad na naging mga guhit ng liwanag na dumaan sa Nine Heavens Gale at Spatial Turbulence. Sa wakas, narating nila ang Heaven Palace. Habang nagtitipon sila, nakita nila ang kapalaran ng lahat ng lahi na lumulutang sa harap ni Severin at alam nila kung ano ang kaakibat nito. Ang simula ng isang bagong panahon ay dumating na sa kanila, at handa na si Severin na itatag ang bagong Imperial Court. Ang mga true immortal, mala Royal Celestial, at maging ang mga kilalang Royal Celestial ay nagpipigil ng kanilang hininga. Tahimik na pinagmasdan ng lahat habang hawak ni Severin ang marka ng puso sa langit. Sa bawat hibla ng swerteng nakapasok sa marka ng puso sa langit, naramdaman ni Severin na lumalakas ang kanyang kapangyarihan sa Blue Celestial Realm. May pakiramdam siya na maaari niyang baguhin ang mundo sa pamamagitan lamang ng isang pag-iisip. Nang ang kapalaran ng 10,000 lahi ay nakatali sa marka ng puso sa langit, ang gininto ang tourmaline ay nanginig ng marahas at naglabas ng isang aura na nararamdaman sa buong Nine Heavens at 10 lands. Kinilala ang mahalagang pangyayari, tinapik ni Severin ang kanyang noo at itinuro ang isang piraso ng kanyang kaluluwa upang pamunuan ang marka ng puso sa langit.
Ang 3,000 malalaking landas sa loob niya ay sumabog mula sa kanyang pagkatao at nagkatawang tao. Ngayon ang araw na ako, si Severin, ay muling bubuuan ang Imperial Court sa Nine Heavens. Bilang tagapaghawak ng dakilang landas, ang mundo ay iuukit sa akin, at isa sa katawan ko ang kaayusan ng kosmiko bilang karagdagan sa pangangalaga sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Habang naglalaho ang 3,000 landas, nag-iba ang mga ito at naging ilang kislap ng liwanag na kumalat sa buong Blue Celestial Realm. Sa isang iglap, isang gininto ang dragon ng kapalaran ang pumailanglang at isang nagniningning na phoenix ang lumipad. Ang pahayag ni Severin ay umalangaw sa isipan ng bawat nilalang sa Blue Celestial Realm, nakahawig ng kalooban ng langit mismo. Matapos masaksihan ang bakas ng puso sa langit na sumisipsip sa swerte ng lahat ng lahi, alam niyang dumating na ang oras para itatag niya ang Imperial Court. Ang Imperial Court ay itatatag na ngayon. Pahayag niya. Parang tugon, nayanig ang buong kaharian, at ang banal na liwanag ay bumuhos mula sa ilog ng panahon upang tanglawan ang Heaven Palace. Sa pagkamangha ng mga nanonood, hindi mabilang na malalaking palasyo ang lumitaw malapit sa Heaven Palace, na may diwa ng malalaking landas na nakapalibot sa itaas. Si Kallide at ang iba pa ay namangha. Sa kabila ng kanilang katayuan bilang mga Royal Celestial, naramdaman nila ang isang malalim na nakakatulong na resonansya sa landas sa Heaven Palace, at ang kanilang nakamit ay tila nakatanggap ng tulong bilang resulta. Ang epekto ay mas malalim pa para sa mga mala Royal Celestial at mga True Immortal sa ilalim nila. Sa isang iglap, isang True Immortal mula sa Longevity Alliance ang nakamit agad ang isang tagumpay. Ang pagtatatag ng Imperial Court ay nagbabadya hindi lamang ng mga pagbabago sa Nine Heavens kundi pati na rin ng mga pagpapala sa buong Blue Celestial Realm. Habang binabalot ng banal na liwanag ang mundo, hindi mabilang na mga cultivator ang nakaranas ng mga tagumpay o nakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa cosmos. Alam ng lahat na ang mga pagsisikap ni Severin ang nagpadali sa mga pagbabagong iyon. Lumuhad ang mga nagpapasalamat na nilalang at bumati sa kalangitan. Mabuhay ang Celestial Sovereign. Mabuhay ang soberanong si Severin. Ang kasinlaki ng butil na mga manifestasyon ng purong puting liwanag ay nagsimulang sumulpat mula sa Nine Heavens at Ten Lands. Ang kapangyarihang iyon, na kumakatawan sa manifestasyon ng pananampalataya, ay naglagay ng bakas ng makalangit na puso. Ang pagdagsa ay nagpanumbalik ng bakas, na nag-imbed sa 3,000 landas sa loob nito. Bilang mas ligaw sa bakas, naramdaman ni Severin ang tuwa nito at napagtanto. Ang huling piraso ng bakas ay ang pananampalataya ng mga nabubuhay na nilalang. Sa isang iglap, ang marka ng pusong langit ay sumailalim sa isang malalim na pagbabagong anyo. Ngayon ay puno ng awtoridad ng langit at lupa, nalampasan nito ang anumang sandatang langit na umiiral. Si Severin din ay sumailalim sa isang kahangahangang pagbabago. Nang makumplito ang pagbabago ng marka ng pusong langit, at natanggap nito ang pagpapala ng kalooban ng kaharian, isang maharlikang kasuotan na may burden ng isang gintong dragon na may 9 na kuko at isang korona na kumakatawan sa kanyang soberanong posisyon ang lumitaw sa kanya. Bumalik ang marka sa kanyang mga kamay, at agad na naramdaman ni Severin ang laki ng kanyang impluwensya sa Blue Celestial Realm. Kahit ang pinakamaliit na salita at gawa ay magbubunga ng isang malalim na epekto sa kaharian. Sa Heaven Palace, naramdaman ni Kallide na ang aura na nagmumula kay Severin ay kasanlawak ng langit at karagatan ngunit kasanlawak ng isang mortal. Kinapitan siya ng takot, dahil alam niyang higit na nalampasan nito ang kaharian ng isang cultivator na nakamit ang perpektong antas ng Royal Celestial. Hindi kalabisan sabihin na kayang lipulin ni Severin ang isang Royal Celestial sa pamamagitan lamang ng pag-iisip. Sina Bolka, Libra, at Creatia ay nakikiramay kay Kallide. Para sa kanila, si Severin ang kumakatawan sa mismong diwa ng landas, hindi mahahawakan, tahimik, mahirap unawain, hindi maintindihan, at hindi mahahalata. Habang pinalamutian si Severin ng damit pang imperyo, yumuko sina Bolka at ang iba pa bilang paggalang. Mabuhay ang Celestial Sovereign. Sabay-sabay silang umawit. Isang banayad na alon ng kapalaran ang lumutang patungo sa makalangit na bakas ng puso habang kinikilala ni Severin ang kanilang pagsamba ng may nasisiyahang ngiti. Itinaas niya ang kanyang kamay at walang kahirap-hirap silang itinaas gamit ang isang hindi nakikitang puwersa. Gamit ang isang dumadagandong na boses na umalangaw sa kanilang mga tainga, ipinahayag ni Severin.
Sa aking atas, si Kallide ng Ingeni Paradise ay pararangalan ng titulong Dominus Noster Arcanum. Siya ay ipagkakatiwala sa pangangasiwa ng mga bituin, ng balanse ng 9 heavens at 10 lands, ng lunghitod at latitude ng langit at lupa, ng araw, ng buwan, at ng nagbabagong mga panahon. Isang gininto ang dragon ng kapalaran ang lumitaw mula sa ilog ng panahon, na may dalang gininto ang prutas na sumisimbolo sa isang posisyon ng kaayusan sa kosmiko. Bagamat ang prutas ay hindi nagbibigay ng transcendensya, maaari pa ring tamasahin ang mga biyaya ng landas at ang biyaya ng langit at lupa. Kumislap ang mga mata ni Kallide sa pananabik nang maunawaan niya ang kahalagahan ng prutas. Mapagkumbaba kung sinusunod ang iyong utos, kamahalan. Pahayag niya, sabay tayo. Sa isang iglap, isang nakasisilaw na kasuotan sa langit na kamukha ng mabituing kalangitan ang bumalat sa kanya, at ang kanyang natamo ay itinaas sa perpektong antas ng Royal Celestial. Napuno siya ng pasasalamat nang mapagtanto niya ang biglaang pagtaas ng lakas. Pagkatapos ay humarap si Severin kay Creatia at sinabing, sa aking atas, si Creatia ng Clear Wind Sect ay pararangalan ng titulong Dominus Noster Immortalis. Ipagkakatiwala sa kanya ang buhay ng lahat ng nilalang, kabilang ang kanilang pag-iral, mahabang buhay, sigla, kamalayan, kagalingan, kayamanan, at kasaganaan. Yumuko si Creatia sa utos, at isa pang gininto ang dragon ang lumitaw mula sa ilog ng panahon na may isa pang gininto ang prutas. Lumakas ang kapangyarihan ni Creatia, umabot sa perpektong antas ng Royal Celestial. Malalim ang kanyang pagbabago, at ang bawat aspeto ng pag-iral ay tila nasasalamin sa kanyang asol na damit. Salamat sa pagbibigay mo nito sa akin. Ipinahayag ni Creatia ang kanyang pasasalamat para sa ipinagkaloob na karangalan at labis na natuwa sa kanyang bagong tuklas na lakas. Nagpatuloy si Severin sa paggawad ng mga titulo kina Bolka at Libra, na nagpapalakas sa kanilang mga kapangyarihan at nagpapatatag sa tela ng panahon. Sa aking atas, si Bolka mula sa Tri-Celestial Island ay pararangalan ng titulong Dominus Noster Divum. Ipagkakatiwala sa kanya ang pamumuno sa digmaan, sa langit at lupa, sa hilaga at timog, at sa 9 heavens at 10 lands. Sa aking atas, si Libra ay pararangalan ng titulong Dominus Noster Vacuous. Siya ang ipagkakatiwala sa kawalan, kulog, parusa, pag-akyat sa lahat ng nagsasagawa, ang katatagan ng mga takdang panahon, at ang pagbabantay laban sa mga pagsalakay ng mga dayuhan. Kasabay ng mga pahayag na iyon, isa pang gininto ang dragon ang lumitaw, na nagangat kina Bolka at Libra sa mga bagong taas ng kanilang celestial power. Umalangaw-ngaw ang kanilang pasasalamat sa buong bulwagan, at nagpatuloy si Severin sa pagbibigay ng higit pang mga titulo sa iba pang mga mala Royal Celestial. Mahigit 100 ng mga mala Royal Celestial mula sa 5 pangunahing puwersa noon ang nakapasok na ngayon sa Imperial Court at nakatanggap ng kaukulang mga titulo. Ang mga mula sa Longevity Alliance ang nakakuha ng pinakamarami, at lahat ng 7 mala Royal Celestial ay ginawaran ng titulong Celestial Lord. Gaya ng ipinahihiwatig ng titulo, ang isang Celestial Lord ay higit sa lahat ng mga immortal. Dahil sa kanilang posisyon, hindi sila masyadong malayo sa paggawa ng isang tagumpay tungo sa pagiging isang Royal Celestial. Kahit ang iba pang mga disipulo sa antas True Immortal ay maaaring magtamasa ng pagpapala ng langit at makakuha ng pabor mula sa dakilang landas habang sila ay nakakamit. Ito ay isang pagpapabuti kaysa sa kanilang dating kalagayan ng ilang dosenang beses. Pagkalipas ng kalahating oras, natapos ang seremonya, at tumanggo si Severin sa kasiyahan habang sumusulyap sa mga immortal sa Imperial Court. Maaari nang ipagmalaki ng Heaven Palace ang 4 na Royal Celestial, kasama ang halos 20 mala Royal Celestial at 5,000 True Immortal. Ang mga iginagalang na individual na iyon ay dating naglingkod sa Longevity Alliance, Clear Wind Sect, Tri-Celestial Island, at Ingeni Paradise. Bagamat ang kanilang bilang ay mapatla kung ikukumpara sa 120,000 True Immortal noong kasagsagan ng Ancient Imperial Court, tiwala si Severin na kaya niyang buhayin ito sa paglipas ng panahon. Total, ang bagong Imperial Court ay kakatatag pa lamang, at marami pang dapat gawin. Pagkatapos ay nagsalita si Severin sa kapulungan. Habang patuloy ninyong itinataas ang inyong mga natamo, kakailanganin ninyong asahan ang nagbabantang-banta ng tunggalian sa mga dayuhan.
Ngayong napagkalooban na kayo ng mga titulo bilang mga tagapangalaga ng langit at lupa, time nating tungkulin na suklian ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Oo, gagawin namin. Umalangaw-ngaw ang matatag na pagsang-ayon mula sa mga natipon na immortal. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nakipag-usap si Severin sandali kina Dayan at sa kanyang mga asawa bago tuluyang naglaho sa mga bulwagan ng Heaven Palace. Sumisid siya sa kaibuturan nito, at sinuri ang malawak na mundo sa loob ng kanyang sariling pagkatao, isang sakap na kapantay ng Blue Celestial Realm mismo. Kumikinang ang kanyang mga mata sa pananabik habang sinasabi niya ito. Ang apat na elementong banal na puno ay umabot na sa hustong gulang. Bigla siyang umalis sa asembleya dahil naramdaman niyang ang puno ang gumawa ng mga mahiwagang sandata. Sa loob ng kanyang panloob na mundo, ang liwanag mula sa apat na elemento na banal na puno ay sumiklab, at ang korona nito ay pinalamutian ng 3,000 landas na nakasabit sa itaas. Habang napupuno ng liwanag ang kalangitan, apat na kahanga-hangang parang halimaw na sandata ang lumitaw. Isang maringal na berdeng dragon ang pumailang lang sa mga ulap, na nagbubuga ng mga unos habang ito ay nagiging isang latigo, na pumuputok kasama ang sinaunang diwa ng sansinukob. Isang nagliliyab na pulang ibon ang pumailang lang. Ang nagliliyab nitong balahibo ay nagiging isang pulang bandila na namumuno sa batas at enerhiya ng apoy. Kahit ang isang Royal Celestial ay malubhang masasaktan kapag nadikit dito. Pagkatapos, isang puting tigre at isang itim na pagong ang bumaba mula sa puno, na naging White Tiger Seal at Black Tortoise Seal, ayon sa pagkakabanggit. Ang una, na naglalaman ng batas ng bilis, ay kumokontrol sa hangin, klima, at apat na panahon. Ang huli, na naglalaman ng batas ng sigla, ay kumokontrol sa tubig pati na rin sa pinagmumulan ng buhay. Bilang karagdagan sa apat na sandatang iyon, isang diagram ng porma sayon na kasing laki ng palad ang lumitaw sa ibabaw ng banal na puno. Ito ay binubuo ng isang masalimuot na paghabi ng apat na simbolo, at maging si Severin ay nahihirapang unawain ang mga mahiwagang disenyo nito. Alam niya noon din na ito ang apat na simbolo. Dahil sa kapangyarihan ng apat na divine weapon, naramdaman ni Severin na ang kanyang bagong tuklas na lakas ay magbibigay sa kanya ng kakayahang hamanin kahit ang isang mala Celestial Regent. Samantala, ang balita ng muling pagkakatatag ng Imperial Court ay kumalat sa buong Celestial Realm na parang isang avalanche. Sa lungsod sa loob ng Devil Realm, nagtipon ang 5 natitirang Royal Celestial ng mga extraterrestrial. Lahat sila ay may parehong seryosong ekspresyon. Si Jidor, na nauna nang natamba ng transcendent na kapangyarihan ni Severin sa kabila ng hangganan ng dagat, ay nag-aalab sa galit. Sampin siya. Ngayong naitayo na muli ang Imperial Court, mas malakas pa kaysa dati ang itataboy sa atin ng kapangyarihan ng Celestial Realm. Kailangang magbayad si Severin, sabi ni Troby, habang inaalala ang kanilang maikling labanan sa ibabaw ng Clear Wind Sect. Nanginig siya sa alaala at sinabing, hindi nagpadala ng distress signal si Oliver sa kabila ng muling pagtatatag ng Imperial Court. Sa tingin ko, malamang na si Severin ay hindi na isang simpleng perpektong Royal Celestial. Malamang ay nalampasan na niya ang hangganang iyon. Si Lochek, na nababalot ng madilim na enerhiya, ay nagpahayag ng kanyang pagkaapurahan. Kailangan nating gisingin ang mga ninuno sa lalong madaling panahon, kung hindi ay halos imposibleng ayusin ang ating kaguluhan. Kung wala ang kanilang tulong, hindi kayang harapin ng ating lakas ang makalangit na kapangyarihan. Kung ganoon, maaari na tayong magpatuloy ng ganito. Tumanggaw ng time si Sakya. Hiniwa niya ang kanyang palad at agad na bumuo ng ilang mga selyo ng kamay. Sa isang iglap, isang aura na lumalampas sa kalangitan ang sumibol mula sa magulong kawalan. Sa malawak na kalawakan ng magulong dagat, paminsan-minsang malakas na bagzo ng hangin ang humahampas sa kakilakilabot at magulong enerhiya. Isang puyo ng tubig ang maaaring kumitil ng buhay kahit ng isang true immortal. Sa gitna ng kaguluhang iyon, 2 malalaking figure ang nakahiga sa kailaliman. Naglalabas sila ng isang aura ng walang kapantay na kapangyarihan, na nag-uutos maging sa mga landas na sundin ang kanilang awtoridad. Ang malabong hiningang inilalabas sa kanilang pagkakatulog ay may kakayahang punatin ang tela ng magulong kawalan, na nagbubunyag ng malapanaginip na kosmikong mga chiliocosm. Sila ang mga ninuno ng lahing extraterrestrial, ang alpha at omega ng mga mahiwagang nilalang.
Ang kanilang mga pangalan ay Infernature at Damnature. Para sa mga hindi pa gaanong nakakaalam, at kung minsan kahit sa kanilang sariling uri, malawakang pinaniniwalaan na sina Infernature at Damnature ay magkaibang nilalang. Gayunpaman, sila ay mga aspeto lamang ng iisang nilalang. Ang Infernature ay maituturing na sinaunang supling ng kaguluhan mismo, na nagpatotoo sa pinakaprimitibo at barbarong panahon ng Blue Celestial Realm. Dahil ipinanganak sa kaguluhan, taglay niya ang likas na kahusayan sa magulong agos nito. Nang una niyang maunawaan ang mga landas, agad niyang napagtanto na kahit ang pagiging mala Celestial Regent ay mag-iiwan sa kanya sa isang uri ng bilangguan, nalilipat lamang mula sa isang mas maliit patungo sa isang mas malaking hola. Kapag siya ay naging isang mala Celestial Regent, pinutol niya ang kanyang tatlong sarili, at si Damnature ay naging kanyang pangalawang pagkakatawang tao. Sa kabila ng mga pagbabagong iyon, ang pagiging isang Celestial Sovereign ay hindi niya maaabot. Sa tuwing susubukan niyang tumakas mula sa kaguluhan, pakiramdam niya ay parang may nawawalang piraso ng puzzle. Minsan na niyang pinaghihinalaan na siya ay nasa maling landas ng paggamit, at noon lamang niya natuklasan ang Blue Celestial Realm at ang mga esoteric na turo ni Arman na nagkaroon siya ng bagong pag-asa. Naniniwala siya na magagamit niya ang panloob na pamamaraan upang makatulong sa kanya na makagawa ng tagumpay sa Celestial Regent. Dahil sa paghahayag na ito, wala siyang itinanggi na pagsisikap na gamitin ang kanyang dugo at asensya upang likhain ang lahing extraterrestrial. Mula sa mga anino, mayroon siyang mga plano sa Celestial Realm, at nagplano upang agawin ang kapangyarihan sa lahat ng nilalang. Gayunpaman, sa kapahapahamak na sagupaan ng 2 milyong taon na ang nakalilipas, ginamit ni Arman ang espada ng banal na kalooban at mas gugustuhin niyang hatiin ang mundo kaysa hayaang umani si Infernature ng gantimpala. Dahil sa malubhang sugat, naghanap ng kanlungan sina Infernature at Damnature sa gitna ng nag-aalburutong kaguluhan at gumaling sa kailaliman nito. Mabilis na lumipas ang panahon at hindi na masusubaybayan sa gitna ng kaguluhan. Sa malagim na araw na iyon, sina Infernature at Damnature ay nanghihina sa kanilang pagpapagaling habang may dumating na ulat mula kay Sakya. Ipinaalam sa kanila ang muling pagkabuhay ng Imperial Court at ang paglitaw ng isang bagong mala Celestial Regent. Kasabay ng sama-samang kaguluhan, nagising sina Infernature at Damnature mula sa kanilang pagkakatulog, at ang kanilang presensya mismo ay gamulo sa magulong tela ng realidad. Nakakamangha ang mga uod na nanganak sila sa loob lamang ng ilang siglo. Mukhang may plano pa ang ating mahal na si Arman. Nagliliyab ang mga mata ni Infernature sa magulong liwanag, at agad niyang naunawaan ang kasalukuyang sitwasyon habang siya ay nagising. Sa tabi niya, kumurba ang labi ni Damnature sa isang mapanghamak na pagngisi, at ang nakakatakot na kadiliman sa paligid niya ay tila halos kumulo. Ang isang simpleng mala Celestial Regent na tulad niya ay hindi nagbabanta sa amin. Ngumisi si Damnature. Sa kanyang palagay, ang pag-akyat ni Severin sa langit ay nagpapatunay lamang sa kanilang matatag na pagkakaisa. Upang hamanin sila, kailangang lampasan ni Severin ang hangganan ng mala Celestial na kapangyarihan at lipulin silang dalawa ng sabay. Walang kapangyarihan ang kamatayan sa mga nilalang na tulad nila, dahil ang pagkabuhay na maguli ay maaaring maisakatuparan ng walang gaanong pagsisikap kung isa lamang sa kanila ang papatayin. Ang landas na kanilang sinanay ay nagbigay daan sa kanila upang mapag-isa ang nakaraan at kasalukuyan ng sabay. Dahil sa mga bagong naganap na pagbabago sa Celestial Realm, panahon na para anihin natin ang nararapat sa atin. Casual na sabi ni Infernature, sa paniniwalang hindi magiging hadlang si Severin sa kanilang mga kakayahan. Nang matukoy ang direksyon ng Celestial Realm, sinimulan niyang gamitin ang kanyang napakalaking katawan at tumungo sa direksyon nito. Samantala, sa loob ng Nine Heavens, hinukay ni Severin ang Four Elements Divine Weapons mula sa kaibuturan ng kanyang panloob na mundo at agad na sinimulang pamilyarin ang sarili dito. Gamit ang lakas ng isang mala Celestial Regent na nasa kanyang kamay, walang kahirap-hirap niyang binigyan ng kapangyarihan ang mga artifact na ito. Hinubog ang mga ito bilang mga kakilakilabot na instrumento sa loob lamang ng ilang sandali. Naramdaman ni Severin ang koneksyon sa pagitan niya at ng sandata, na para bang isa itong karugtong ng kanyang sarili. Pagkatapos ay itinaas ni Severin ang kanyang tingin sa kalawakan ng kalangitan sa kabila. Malapit na akong maging kasing taas ni Arman ngayong nakamit ko na ang tagumpay sa ranggo ng mala Celestial Regent. Gayunpaman,
Ang pagharap sa mga mala-celestial regent ng mga extraterrestrial ay hindi magiging madali para sa akin. Nagmuni-muni siya ng malakas. Si Arman ay dating soberanong arkitekto ng Imperial Court at pinuno ng Celestial Kingdom, ngunit kahit siya ay nasa awa ng pag-atake ng kalooban ng langit. Kahit ang isang makapangyarihang mala-celestial regent ay naging alabok lamang. Naramdaman ni Severin ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa kanya. Ang pagharap sa dalawang mala-celestial regent ay mangangailangan sa kanya na lumipat sa kaharian ng celestial regent, isang kaharian na kakaunti lamang ang kanyang kaalaman. Naunawaan niya ang konsepto ng celestial regent sa konteksto lamang ng paggamit ng kalayaan sa pamamagitan ng kaliwanagan sa pamamagitan ng 3,000 landas. Gayunpaman, napakaraming landas kaya mahirap matukoy ang tunay na daan. Habang nawawala si Severin sa pagmumuni-muni, ang kanyang kamalayan ay tinahak ang kawalan at ang kanyang sinaunang espiritu ay naanod sa walang hanggang kalawakan, na nagpapahintulot sa kanya na maging unang humakbang sa ilog ng panahon. Sa pagtahak sa mga panahon sa bawat pagsulong, nalampasan niya ang mismong pag-atake ng kalooban ng langit na dating hamarang sa kanyang daan at nakarating sa pintuan ng gumuguhong Blue Celestial Kingdom. Habang pinagmamasdan ang pamilyar na anyo ng Heaven Palace, lumabas siya mula sa kalaliman ng kalangitan at pumasok sa Pure Heart Hall. Ang di maarak na agos ng panahon ay naging dahilan upang si Severin ay hindi makita at hindi mapansin. Ang kanyang anyo ay nababalot ng hamog ng panahon. Sa loob ng Pure Heart Hall ay isang batang figure na may hawak na tasa ng espiritual na tiyaan ng may mapayapang pananabik. Dumating ka na, mainit na bati ng binata. Naramdaman ni Severin ang kawalan ng puot, at para itong muling pagsasama ng mga dating magkakaibigan. Pagbati, kagalang-galang na elder. Kinilala ito ni Severin nang maupo siya sa harap ni Arman, ang soberano ng oras at espasyo sa kahariang iyon. Kinumpirma ng pagdating mo ang aking conclusion. Mukhang ang aking hiwa ay matagumpay na nakapagpalat sa iyo ng hindi mabilang na panahon na nagkakahalaga ng oras. Walang pakialam na sabi ni Arman. Gulat na tumingin si Severin kay Arman. Bakit mo isinakripisyo ang sarili mo kung alam mo naman na ito ang magiging resulta? Bilang isang celestial regent na may hawak na marka ng makalangit na puso, nakikita ni Severin ang hinaharap, ngunit sulyap lamang nito. Sa kabilang banda, tila may kakayahang hulaan pa nga ni Arman ang hinaharap. Sa kabila ng presensya ng huli, naharap pa rin ni Arman ang mala-celestial regent ng mga extraterrestrial at pumukaw sa matinding paggalang ni Severin. Marahil ay naramdaman ang pagkalito ni Severin, ngumiti si Arman ng may kamalayan. Nakamit ko ang kaliwanagan kanina, na nilalampasan ang transcendensya. Nakakahiya na tinahak ko ang isang medyo naligaw na landas. Kung mananatili akong buhay, ang mundo ay kalaunan ay susupilan ng aking kapangyarihan, at halos walang sinumang nabubuhay na nilalang ang makakahanap ng kanilang daan sa dakilang landas patungo sa langit. Isang maling landas ang sinasabi mo. Nagtatakang tanong ni Severin. Hindi lamang 3,000 ang umiiral, kundi isang walang katapusang bilang nila. Pag-amin ni Arman, habang humihigop ng tiyaan ng may bahid ng kalungkutan. Paano lumilipad ang isang tao ng may putol na mga pakpak? Paano nakakatakas sa hola? Isang revelasyon ang bumungad kay Severin nang tila may naunawaan na siya. Kitang-kita ang pagkamangha ni Severin. Ang tinutukoy mo ba ay ang inner world skill? Tumanggaw ng seryoso si Arman at inilapag ang kanyang tasa. Tama, kung hindi dahil sa aking pagkamatay, ang Celestial Kingdom ay susuko sa paniniil ng imperyo, na haad lang sa mga magiging mithiin tulad mo. Pagkatapos ay nagsalita si Arman ng may mahinahong awtoridad. Hindi ka maaaring manatili sa panahong ito at espasyo, dahil ikaw ay mula sa hinaharap. Panahon na para bumalik ka. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, naramdaman ni Severin ang isang di nakikitang puwersang tumutulak sa kanya at hinihimok siyang umalis. Nakatayo sa tabi ng ilog ng panahon, natanong niya ang kaguluhan na ginagawa ng mga mala-celestial regent at nagbabantang tunggalian nasa ibaba. Bulong niya sa payo ni Arman. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng sustansya, pagwasak sa mga hadlang, pagsira sa kaguluhan, at pag-abot sa kabilang panig. Habang pinagninilayan ni Severin ang mga paghahayag na iyon sa loob ng walang katiyakang tagal ng panahon, sumikat ang kanyang isipan na parang bigla ang pagsikat ng araw. Kaya ganyan yan. Nang magising siya,
natuklasan niya na ang kanyang sinaunang espiritu ay nakapaglakbay na sa hindi mabilang na panahon sa ilog ng panahon. Ganoon ba katagal ang ginugol ko sa ilog ng oras? Tinanong niya ang sarili. Mabuti na lang at ang tagal na ginugol niya sa ilog ng panahon ay panandalian lamang sa totoong mundo. Tumigas ang determinasyon ni Severin. Sa kabila ng maikling pakikipag-usap niya kay Arman, naunawaan niya ang mga alingaw-ngaw ng patnubay na nananatili sa kanyang isipan. Ang pagtanggap ng pagkain, pagwasak sa mga hadlang, pagsira sa kaguluhan, at pag-abot sa kabilang panig ang naging mga iniisip ni Severin sa loob ng 2 milyong taon simula nang magkaroon siya ng kaalaman sa mga prinsipyo. May kislap sa kanyang mga mata, sabi niya. Tunay na natupad mo ang iyong reputasyon bilang ang Celestial Sovereign ng mga nakaraang panahon. Itinala mo ang landas patungo sa transcendensya noong unang panahon. Itinuring ni Severin ang pagkamatay ni Arman bilang isang nakalulungkot na pagkawala, dahil si Arman ay isa sa mga sinaunang nilalang na inalagaan ng mismong tela ng paglikha. Hindi pagmamalabos na sabihin na si Arman ay isang sinaunang Diyos. Kahit na gusto ni Arman na magpatuloy sa landas na iyon, hindi ito papayagan ng mundo. Ang Celestial Realm ay parang isang ina sa isang sinaunang pag-iral tulad ni Arman, at ang pagsira nito ay katumbas ng pagpatay sa ina para lamang sa pagsisimula sa sariling landas. Hindi maiwasan ni Severin na mamangha sa pagkamangha, dahil ang nakamamatay na pag-atake ni Arman gamit ang kalooban ng langit ay isang mahalagang sandali na nagpanatili sa balanse ng langit at lupa. Hindi makakalakad si Severin sa landas ng inner world skill nang walang mapagpasyang hiwa ni Arman. Ang paggamit ng kaliwanagan sa pamamagitan ng pag-ubos sa kabuuan ng Celestial Realm ay tunay na isang matapang na gawain. Kung mabaigo man ako, kahit papaano ay namatay ako para sa isang mabuting dahilan. Wala na akong ibang pagpipilian. Pahayag ni Severin nang may malamig na ngiti. Sa labas ng Heaven Palace, ang iilang itinalagang Dominus Noster kasama ang isang pangkat ng mga mala Royal Celestial ay naharap sa malungkot na katotohanang nasa harapan. Nakasuot ng maningning na mga kulay, si Kallide, na kanilang pinuno at may titulong Dominus Noster Arcanum, ay nakasuot ng kasuotang panglangit na hinabi mula sa mga bituin at kalawakan. Taglay ang isang maharlikang anyo, nag-utos siya mula sa ibabaw ng isang ulap. Sumunod kayo sa akin, mga kapatid ko. Mapapabagsak natin ang mga dayuhan sa Devil Realm. Sa iyong utos, Dominus Noster Arcanum. Oo, Dominus Noster Arcanum. Kasabay ng kanilang malalakas na sigaw ng digmaan, ang mga daloy ng liwanag ay dumagsa sa Nine Heavens 10 Lands, na nagtatagpo sa mga teritoryong sinasakop ng mga extraterrestrial, ang Devil Realm, Southern Region, at Western Region. Sa gitna ng matangkad na bahaghari, isang matayog na figure ang lumitaw, na tumatakip sa langit at lupa. Nakilala ng lahat ang figurang iyon bilang si Severin, at alam nilang malapit nang magsimula ang labanan laban sa mga mala Celestial Regent. Si Adrian, na isa ng mala Royal Celestial, ay tahimik na nagsaya kay Severin. Naway maging iyo ang tagumpay, Severin. Bahagyang nag-aalala ang mga asawa ni Severin na sina Diane, Sheila, Sofia, at Gilda, ngunit alam nilang tanging si Severin lamang ang makakayanang labanan ang banta. Tama ka. Oo, maniwala ka sa sarili mo. Hihintayin namin ni Hardin ang iyong matagumpay na pagbabalik. Ang walang kapantay na tunggalian ay naganap hindi lamang sa loob ng Celestial Realm kundi maging sa labas ng hangganan nito. Sa dagat ng kaguluhan, natawid na ni Severin ang lamad ng kaharian nang maramdaman niya ang masungit na titig ng dalawang napakalaking nilalang. Bigla, dalawang napakalaking figure ang lumitaw sa di kalayuan habang isang malaugong na boses ang umalangaw-ngaw sa buong cosmos. Para sa akin, tila hindi ka natatakot sa nalalapit mong kamatayan. Tumingin si Infernature kay Severin nang may pangungutya. Hindi nababahala, mahinahong sumagot si Severin. Bilang Celestial Sovereign, tungkulin kong pangalagaan ang lahat ng uri ng buhay. Huwag mo na akong pagsabihan ng mga kalokohan mo. Magpasakop ka sa aking nasasakupan, at baka mabigyan kita ng kahit kaunting dignidad. Umalangaw mula sa malayo ang mapanghamak na tugon ni Damnature. Dahil sa kawalan ng saysay ng negosasyon, hinugot ni Severin ang Oculus Blade, at ang mala Celestial Regent aura nito ay nagpadala ng mga alon sa Chaos Sea. Hayaang ang mananalo ang mapagpasyahan sa isang labanan. Pahayag ni Severin. Walang alam kang tanga.
Nagliyab ang puot ni Damnature nang magbago siya mula sa malauod na nilalang tungo sa isang malungkot na figurine na nasa katanghaliang gulang. Sa paghawak ng kanyang kamay, bumagsak ang batas ng panahon, at ang buong kaharian ay nagulo habang nagsimulang gumuho ang mga landas. Hindi nawalan ng pag-asa, gumanti si Severin gamit ang isang mabangis na suntok, na nagpakawala ng mga alon ng elemental na puot laban sa kanyang kalaban. Sa isang mahusay na paghampas ng tansong halberd, nawasak ang landas na nasa ibabaw ni Severin. Ito ay isang kakaibang sandata. Napaatras si Severin sa takot, itinaas ang Oculus Blade para ipagtanggol ang sarili. May kakayahan itong sirain ang dakilang landas. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang landas sa espasyo at oras upang protektahan laban sa mga potensyal na pag-atake, lalo na ang anumang palihim na pag-atake. Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog, na naglabas ng mga bug zone ng enerhiyang elemental at kaguluhan sa buong magulong dagat. Lumipas ang oras ng walang tiyak na oras sa gitna ng kaguluhan. Sa loob ng maraming siglo, ang tatlo ay nakipaglaban, ang kanilang mga aura ay hindi nabawasan ng paglipas ng panahon. Samantala, ang apat na Dominus Noster sa Celestial Realm ay nakipagdigma laban sa mga dayuhang nanghihimasok, na binawi ang mga teritoryo ng may walang kapantay na bangis. Sa ilalim ng pamumuno ng mga taong tulad ni Kallide, ang mga dayuhan ay walang kalaban-laban sa kanila. Ang Southern, Western, at Devil Regions ay mabilis na nabawi, ngunit lahat ng tao mula sa Celestial Realm ay nanatiling mapagmatsyag, dahil ang digmaan ay patuloy na nagpapatuloy na hindi neresolba sa loob ng kaguluhan. Sa loob ng hindi mabilang na taon, nakipagbuno si Severin sa kanyang mga kalaban, ngunit sa wakas ay nagawa niyang talunin sina Infernature at Damnature gamit ang Four Elements Divine Weapons. Isang napakalaking Four Symbols Formation ang lumitaw sa paligid ng Green Dragon Whip, Vermilion Bird Flag, Black Turtle Seal, at White Tiger Order, at ang mga sandatang iyon ay umikot na parang buhawi na nakulong sina Infernature at Damnature sa gitna nito. Ginamit ni Severin ang kapangyarihan ng sansinukob sa loob nito, ginamit ang lakas ng Blue Celestial Realm upang durugan ang kanyang mga kalaban. Walang silbi. Tumawa ng mapang-uyam si Damnature sa loob ng Pormasayon. Hahaha, bibatagin lang tayo nitong Pormasayon, hindi papatayin. Tinalikuran na nila ang kanilang mortalidad at halos hindi na nila kayang tiisin ang kahit ano maliban sa kamatayan. Bilang dalawang kalahati ng iisang individual, ang tanging paraan para mawala ang kanilang pag-iral ay ang pagpatay sa kanilang dalawa. Gayunpaman, walang balak si Severin na patayin sila ng tuluyan. Ang kanyang mapang-uyam ng ngiti ay nagbunyag ng kanyang intensyon habang sinasabi niya ito. Tama na ang pagkakakulong mo sa mga ganitong sitwasyon. Sa isang kilos, itinuro niya ang marka ng makalangit na puso sa kanyang panloob na mundo, kung saan ang mapanirang kapangyarihan ng kanyang dakilang libong mundo ay naging dahilan upang ito ay maglaho at maging sustansya na nagpapakain sa kanyang lumalaking kapangyarihan. Dahil sa lakas ng enerhiya, sinimulan ni Severin ang isang walang humpay na pagsasamantala upang ubusin ang Celestial Realm. Simula sa lamad ng realm, ang Celestial Realm ay agad na gumuho habang ang dalisay nitong asensya ay bumaha sa pagkatao ni Severin at dinala siya sa walang kapantay na mga taas. Sa Imperial Court, lahat ng mga nagsasagawa, na sila ay mga True Immortal o Royal Celestial, ay natunaw na parang hamog at nagpapalakas sa umuusbong na mundo sa loob ni Severin. Ang kanyang aura ay lalong lumaki ang kamahalan at nakakatakot na antas, na parang ang dagat ng kaguluhan ay nagsisimulang mahirapan na tiisin siya. Napapaligiran ng 129,600 mga batas ng kosmiko, walang nakakita sa figure ni Severin. Ang Celestial Realm ay naging walang iba kundi sustansya, at ang asensya nito ay na-assimilate sa umuusbong na panloob na mundo ni Severin. Gayunpaman, nanatili ang kanyang walang kabusugang gutom, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa magulong dagat. Hindi nagtagal ay lumipas ang mga panahon, at pinatuyo ni Severin ang dagat, na naging dahilan upang ito ay tuluyang maubos. Wala na ang mga batas, at lahat ng bagay ay naging pulbos. Naramdaman ni Severin na ang mga tanikala ng limitasyon sa loob niya ay nagsisimula ng maputol, kasunod ang paglawak ng kanyang pananaw. Sa sandaling iyon, biglang nakaramdam ng lamig sina Infernature at Damnature, na parang may paparating na kapahamakan. Mahinahong sinabi sa kanila ni Severin. Kakailanganin kita bilang katulong.
Napaatras sina Infernature at Damnature nang dumating sa kanila ang isang nakakakilabot na realisasyon. Nagawa mo na ba ang hakbang na yan? Nanginginig ang boses ni Infernature sa kawalan ng katiyakan. Nanatiling tahimik si Severin at marahang ikinumpas ang kanyang kamay. Ang 129,600 mga batas ng kosmiko ay umalangaw-ngaw ng may walang hanggang kapangyarihan, na nagpababa sa malalaking figure ni na Infernature at Damnature. Sa loob ng ilang sandali, dalawang asensya ng purong sinaunang kapangyarihan ang dumaloy sa panloob na mundo ni Severin, habang ang mapanglo na dagat ng kaguluhan ay gumuho at nilamon ng kanyang matako na gana. Kalaunan ay nagsimulang maglaho ang anyo ni Severin hanggang sa ito ay naging isang kislap ng liwanag na tuluyang naglaho. Ang kanyang kamalayan ay tuluyang nilamon. Lahat ng nasa harap niya ay walang laman at walang diwa. Lumipas ang isang hindi tiyak na tagal ng panahon bago umalangaw-ngaw ang boses ni Severin sa kawalan. Ang kaguluhan ay nagmumula sa sinaunang kawalan, at ang transcendensya ay nagmumula sa kaguluhan. Ito ang kahulugan ng pagiging isang tunay na soberano. Sa isang kisap mata, tila nanikip ang buong sinaunang kawalan, at ang kidlat na tumama mula rito ay nanikip sa figure ni Severin. Habang nakatitig sa malawak na kawalan sa paligid niya, hinawakan ni Severin ang bakas sa kanyang noo. Ang lilang liwanag nito ay nagsimulang pumutok, at ang isang simpleng pag-iisip ay sapat na upang maging sanhi ng isang malaki at magulong kaharian na lumitaw sa harap niya sa kawalan. Lumipas ang mga iyan nang hindi napapansin habang nagbubukas ang magulong kaharian, na nagsisilang ng isang malabula na kalawakan na puno ng buhay. Lumitaw ang mga pamilyar na mukha, sina Creatia, Lawrence, at Callide. Bukod sa iba pa, ay nagpalamuti sa Nine Heavens gamit ang kanilang presensya. Ang mga iniisip ni Severin ay sumasaklaw sa buong mundo, humuhubog ng napakaraming nilalang at ibinabalik ang timeline sa pinagmulan nito. Di nagtagal, ang mundo ay nahati sa tatlo, at ang bawat piraso ay umunlad ng nakapag-iisa. Ang siklo ay naulit at sumasalamin sa mga impresyong nakaukit sa kanyang isipan. Nasaksihan niya ang pag-usbong ng Imperial Court, at ang matatapang na labanan na pinangunahan ni Callide at ng iba pang Dominus Nosters laban sa mga mananakop mula sa kabila. Sa puso ng Heaven Palace, ginugol ng kanyang mga asawang sina Diane, Sheila, Sophia, at Gilda ang kanilang mga araw sa pagtitig sa kalangitan sa itaas at time na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Mula sa pagiging true immortal, sila ay naging mala Royal Celestial, at tila sandali na lamang bago sila maging ganap na Royal Celestial. Sinulyapan ni Severin ang libu-libong taon ng pag-unlad matapos malipol ang mga extraterrestrial, at patuloy na umunlad ang Heaven Palace. Mayroong hindi mabilang na mga true immortal, na umaabot sa 200 mala Royal Celestial, at 12 ng mga ganap na Royal Celestial. Isang gininto ang panahon ng sumikat sa Celestial Realm, na nagpasimula sa isang panahon ng walang kapantay na kasaganaan. Panahon na para bumalik ako. Bulong ni Severin habang hinihimas ang kanyang ilong. Matagal na niyang iniwan ang kanyang mga asawa na naghihintay. Pagkatapos ng kanyang pagmumuni-muni, humakbang siya pasulong at agad na tinawid ang oras at espasyo. Hindi nagtagal ay lumitaw ang kanyang figure sa itaas ng kalangitan. Si Diane at ang iba pang mga batang babae ay naging mga Royal Celestial na, at tinitigan nila siya nang hindi makapaniwala bago sumugod ng may kagalakan. Severin, ikaw ba iyan?